Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Hindi ka naman bobo, hindi mo maintindihan yan. Minsan, you can get killed by your own stupidity. Itong mga Marcos, itong si Speaker Romualdez, they think that if they are in the helms of government, they are God. Sabi naman ni Atty. Trixie, takot. No? Natatakot po sa mga ginagawa sinasabi ni Pangulong Duterte. Bakit po nakakatakot? Nakakatakot po kasi ang katotohanan. Yan po talaga. Ang katotohanan po ay nakakatakot. Okay, nilalabag na po ng pagpapapasok ng ICC ay yun pong mismong soberenya natin. Nagpapapasok kayo nang hindi naman tayo sakop na ng ICC. Muli, sinabi po ni Atty. Harry Roque na wala na pong jurisdiction ng ICC sa atin since 2019. Wala na po silang jurisdiction. No? Kung wala na silang jurisdiction dito sa Pilipinas at pinapasok nyo, nilalabag nyo yung pagkakaroon natin ng soberenya. Hindi nilalabag ng pagpapapasok sa ICC yung ating kalayaan. Si Atty. Trixie, nasa Davao po ngayon. Nagkukwentuhan daw sila kagabi ni Pangulong Duterte. Ito po, definite, hindi po sa kagustuhan lang ni Tatay Digong yung pagbalik sa politika. Ang tingin ko po dyan, no? Ang tingin ko po dyan, parang tungkulin yung pagbabalik sa politika ni Tatay Digong, parang tungkulin niya. Hindi po lang simpleng ano. At napakaganda po, no? Sabi na sa inyo, hindi natin, ako, real talk, wala naniniwala kay Duterte? Ha? Wala naniniwala? Bakit narito ka? Sinong wala naniniwala? Maghintay ka, boy. Carding, maghintay ka. Huwag ka mag-alala. Wala pala naniniwala kay Duterte, ha? Maghintay ka lang, Carding. Naiinip ka na ba, Carding? Cool ka lang. Okay. Paulit-ulit po yun. No? Marami nagmamahal kay Tatay Digong. Isang tao lang yan. Alam niyo kung ano sinasabi ni alam mo kung ano sabi ni Atty. Trixie? Takot. Natataranta sila dahil sa takot. Natatakot sila kay Tatay Digong. Alam niyo po ang ganda na sinabi ni Atty. Trixie. Yung pagkakaalam natin kung sakaling tumakbo sa 2025 si Tatay Digong, no? Si Pangulong Duterte po ay tatakbo sa Senado. Kasi ang baba ng Kongreso. Pero maganda po, nakaka-excite po yung naging usapan nila at yung siguro marami rito, na-excite din si Atty. Trixie. Habang nakikinig po ako, na-excite din ako. Tama nga naman. Sayang naman, anong gagawin niya sa Senado? Ang tanong, nasan ba yung numero unong kalaban? Saan ba nagmumula yung umaatake sa kanila? Kasi anong gagawin niya sa Senado? Manalo man siya sa Senado, anong gagawin niya sa Senado? Samantalang dito po, sigurado po siya. Tatakbo lang siya sa distrito niya. Di ba? Kahit nga hindi na mangampanya, mananalo si Tatay Digong. Pero ang maganda po nito, makakaharap niya face to face. Magkakaroon sila ng showdown ni Martin sa Kongreso. Baka nga knowing yung utak ng mga congressman na masyadong safe. Baka nga sa 2025, no? Pwede pa silang maglaban talaga sa pagiging House Speaker. Bakit? Siyempre lahat ng congressman naniniwala. Naniniwala ang 90% ng mga congressman na mananalo si BP Sara Duterte sa 2028. Yung 2025, paghahanda na yan sa pagsuporta sa 2028 election. Hindi po ba nakaka-excite yun?
Naroon sila pareho sa House of Representatives. Matalo man si Tatay Digong sa pagiging House Speaker, laging mamumblema, laging takot si Martin. Dahil mayat maya, anytime, baka makuha na ni Digong yung suporta ng mga congressman. O, malay nyo. Ang saya po niyan. Di ba? Napakasaya po na nasa isang kongreso lang sila. O maging minority floor leader man si Tatay Digong, kayang-kaya niya pong bakbakan yung mga congressman na yan. Alam niyo po ba, pag nagsalita ka sa Congress, may immunity ka kung sa Congress ka magsasalita. Imagine niyo po, umaaray na sila sa mga sinasabi ni Tatay Digong sa SMNI. Huwag na tayo magplastikan. Nasasaktan po sila, no? Diyan niyo po ba na meron po siyang programa sa SMNI. Hindi po yan, wala pong immunity. No? Wala pong immunity yan. Pero nasasabi po ni Tatay Digong ang kanyang gustong sabihin, napaparating niya po sa mamamayang Pilipino. Imaginein po ninyo, yung pwedeng iakusa ni Tatay Digong kung meron siyang immunity. Babalik po tayo nung para siyang presidente. Magsasalita siya, sasabihin niya, ikaw, lahat ng pwede niya sabihin, immune siya. Pag nasa Congress po siya at nag-privilege speech, kaya niyang ilantad lahat ng mga congressman kung anong kaugnayan sa mga kriminalidad. Kung meron mang kaugnayan sa mga kriminalidad. Na-imagine niyo ba, tatayo si Tatay Digong, pwede niyang sabihin, wala siyang pag-aalala na pwede siyang isuplong ng kahit sino. Hindi po siya kayang isuplong. Dahil may immunity ka po, pag sinabi mo yan, doon sa yung privilege speech, privilege po yan eh. Imagine niyo kung sinong mga i-expose ni Tatay Digong. Kaya kung matutuloy po yan, at dyan po siya, dyan po si Ugly Doc, impeach mo si Pulboronic. Alam niyo po, hindi na po kinakailangan niya. O tama, di ba? Maghaharapan po sila doon lahat. Ang maganda kasi doon, ma-expose ni Tatay Digong lahat eh. Lahat po pwede niya sabihin eh. Di po ba? Napakasaya po. Ako exciting times to sa politics. Na-excite po ako sa maaring maganap. Napakasaya po, no? Yung mga mababago lahat yan. Siguro hindi pa sa simula. Pero yung patapos na po yung termino. Halimbawa po, nasa 2027 na o 2028 na. Yung alam na nila na si Sara Duterte mananalo na. Kawawa. Wag niyo na po, alam niyo po, hindi, okay, ano pa bang ating topic? Yan, pambababoy sa soberenya. Okay. Ito po, lahat po nagaganap, di ba, ayon din kay Atty. Harry Roque. Kasi sa pakikinig, no, nakinig ang ating Pangulo, ayon kay Atty. Roque, na nakikipag-usap daw po si Pangulong Duterte sa mga militar. Kaya raw po na bago. Yun po yung ano eh. Kaya nabago yung anong tawag diyan? Kaya nabago yung pananaw natin sa ICC. Kaya ako, mahirap po sa lahat. Ako, ito lang panghawakan ko po to. Sa isang leader o sa kahit sinong tao, no? Mahirap pong kadil sa buhay yung pabago-bago na isip. Ako talaga, ano na to eh. Itong pabago-bagong pag-iisip ng ating Pangulo, mahirap na po. Kasi katulad niyan, sinusulong nyo ngayon yung tchatcha. Siyempre, pagtatanggol kayo. Ano bang kinatatakot mo ba dong? Nagpahayag na nga ang Pangulo. Sinasabi na ng Pangulo na economic lang yung babaguhin sa konstitusyon natin para maka-attract tayo ng mga foreign investments. 'Di ba? Bakit ka ba takot na takot? Ayun po, doon po ako takot na takot. Dahil ina-assure niya. Ito nakakatakot eh. Ina-assure niya na ang babaguhin lang sa tchatcha ay economic provision lang. Pero yung mismong kapatid niya nagsasabi na kaya sinusulong yung tchatcha dahil may nag-aambisyon na maging prime minister dahil walang kapana-panalo, walang kapana-panalo sa presidente. Nga kami.
Inassure kami nung kampanya na itutuloy ang mga proyekto ng malalaking proyekto ng Pangulong Duterte. Nakita na po natin unti-unti. Hindi pa papasukin yung ICC. Ngayon po, ayon kay Attorney Harry Roque. Wag po akong tanungin nyo. Si Attorney Harry Roque, narito na po ang ICC. Nag-iimbestiga na sa loob. Na yan po ay tahasang paglabag sa ating soberenya. Badong, natatakot ka. Sinabi na nga ng Pangulo na ang tiyatya ay para lang sa ekonomiya natin. Yun po ang nakakatakot. Dahil sinabi niya rin na susundin niya yung mga proyekto. Isa po sa mga pinakamalaking proyekto ni Pangulong Duterte, NTF-ELCAC, wala na po tayong pistok. Biglang ngayon, may pistok na. Makikipag-pistok na tayo. Ang dami na pong instances no? Ang dami ng instances na nababago yung kanyang mga pangako. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.